Good morning. So yung Android Studio pala na gamit ko is yung which is yung latest, yung Ladybug. So open lang natin yung Android Studio. Open tayo ng new project. So new project. So click lang natin yung basic views activity and yung project name. So make sure lang na dapat naka Java language siya. Proceed. So, wait lang natin na mag-compress yung file. So, dito, punta lang tayo dun sa layout activity main. Yan. So, delete lang natin yung dating naka-input na tools. Okay. And, kopyahin natin yung code ng activity XML. So, option 1 po siya. Kopyahin yung code. Yan. So, may second option din is yung pwede mo siyang i-manual i-search yung web view and i-drag na lang dun sa mobile layout. So, same lang yung output niya. So, dito naman sa main activity, delete natin yung below the project name. So, wag isama yung package name, no? Sa taas, yung pinakataas. So, paste natin yung codes. So, yung first line is yung address ni web view sa layout. So, first line sa web settings, so allows to modify the settings for web view. Then the second line is yung enable the JavaScript, no? Allowing website to function correctly. So, ito naman web view client. So, ito naman yung nag-handle para hindi mag-open ang default browser. Dapat sa apps lang siya gagana. So, web view client. So, dito naman, iloload yung URL. So, nakadepende lang siya sa main system. So, yung last program naman is yung public void web view. So, on back press. So, literally back press. So, ito yung codes to navigate back, no? So, pupunta siya sa previous page in the web view. So, na-define lang yung back function ni mobile. So, try natin yung facebook.com and i-run natin yung program. So, wait lang tayo kasi matagal talaga siya mag-loading.
So, web page not available. So, clear text not permitted. So, copy lang natin yung sa manifest XML. So, dito naman sa idadagdag na code, so, yung first code is i-allow na yung permission to access the internet. So, ito yung codes niya. So, second codes naman is yung ina-allow niya yung app to use the HTTP. So, rather than HTTPS. Okay? Run ulit natin yung program. So, yan. Nakadepende lang siya sa main system. Mhm. So, next is, try natin lagyan ng logo yung system, no? Follow nyo lang yung steps. So, import natin yung image. Hanapin lang natin kung saan siya na-download, no? So, next and finish. Then, gawa na natin siya ng APK file. So, build and generate app. So, mag-create lang tayo ng folder kung saan siya may store. Maglagay tayo ng password and fill out lang natin yung mga kailangan. So, next. And select natin yung release. So, wait lang tayo. Medyo matagal yung compressing ng file. So, yan na yung app. So, try natin i-install. So, may emulator ako dito sa PC. So, sa inyo, try nyo na lang i-Bluetooth yung file. Then, install nyo sa phone nyo, no? Check nyo kung lumabas yung mismong logo na na-upload.